So, ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, it's a privilege once again mula po sa inyo pong lingkod na makapaghatid ng kanyang salita. At sa oras po ito, samahan niyo po ako muli sa ating pong talata na ating pong pinag-aaralan. So, for the fourth time and last time, sa kalooban po ng Panginoon, Isaiah 54 verse 10. O Isaiah 54 verse 10. Isaiah, Kabanata 54, talata 10. So, yung isang text lang po ito. But, napakayaman po ng ating talatang ito. Ano po? Na ating pag-aaralan. Okay, so tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa. Okay, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Basahin ko po ito sa Tagalog. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay po, Diyos, damang-dama namin ang inyo pong pagmamahal at dahil po sa iyong kaawaan, kami po ay narito, O Diyos, sa iyo pong panambahan. Taglay ang katotohanan, ang pag-asa, ang kaligtasan, ang walang hanggang buhay na inyo pong biyaya, kaloob sa bawat isa, Panginoon. At patuloy, Ama, ikaw po manguna sa amin pong pakikinig at hindi po maging distraction ang mga maaaring gamitin ng kaaway sa amin pong kapaligiran upang hindi kami makapakinig ng mabuti at patuloy naming pagyamanin sa aming mga buhay ang katotohanan ng aming mapapakinggan mula sa iyong salita. At ang inyong pong tagapagsalita, O Diyos, patuloy po akong lumalapit at itago po ninyo ako sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw po lamang ang aking maitaas sa aking paghahatid po ng inyong pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. So, consistent with our theme this year, that is anchored in hope, o nakaangkla sa pag-asa. So, ito ho yung ating topic or message for this month, February. So, yung connection noong pag-ibig ng Diyos upang makapagpatotoo tayo ng pag-asang hindi nauuga. Yan. So that we could testify that our hope in the Lord is unshakable and cannot be removed. So walang sino man ang makapag-aalis ng pag-asang ito sapagkat ang Diyos ho ang nangako sa atin. Ang Diyos ho ang nagpatotoo ng magiging hinaharap natin bilang mga anak niya o bilang mga iniligtas niya. Yan. Kaya, yun po din po ang gusto mo nating ibahagi sa mga tao. Sa mga taong, ang akala ko nila, ang pag-asa ko nila ay ang mundong ito. Ang pag-asa nila ay kung ano yung meron sila. Yan. Ang pag-asa nila ay kung ano yung meron sila. Diba? Samantalang tayo, wala tayong meron o wala tayo, but meron tayong Panginoon sa buhay. Hindi po ba? Amen po ba? Amen. Yan. So meron po tayong Panginoon sa buhay at siya lang ho yung ating kapunuan. So wala na tayong hihilingin pa, wala na tayong hahangarin pa, di ba? So yan po yung testimony ng isang nakakilala ho sa Panginoon. So hindi na natin habulin pa ang anumang bagay na sa tingin natin ay makapagpupuno pa sa atin bilang tao sapagkat kay Kristo pa lamang tayo ay puno na. Ano po? So tayo po ay pinagpalang ganap na sa lahat ng mga ito. Kaya we have our title, Unshakable Hope by Unfailing Love. So, ang hindi nauugang pag-asa dahil sa pag-ibig na hindi tayo binibigo. At ito ay ang pag-ibig ng Diyos. So, Isaiah 54:10 talks about the promise of the everlasting covenant of God sa bansang Israel. So, bilang kaunting background muli, para po sa mga unang beses pa lamang po na narito, so, ang background po ng Isaiah 54 talks about yung tinatawag po nating millennial kingdom
o yung 1,000 taong paghahari ng Panginoong Jesus na siyang pangako po para po sa Israel. So we have been taught, ang Israel po ay talagang hindi hubiro ang kanilang karanasan. So sapagkat sila ho ay walang sariling lupa, so sila ho ay tinawag lang po ng Panginoon mula rin po sa magiging isang hentil, pagano, sa katauhan po ni Abraham, at siya ho ay pinangakuan po ng Diyos na magiging ama ng maraming bansa. At dumating po ang mga taon at mga siglo na kung saan ay ang Israel po o ang bayan po ng Diyos ay inalis mula po sa pagkakaalipin sa Ehipto at pinangakuan po sila ng isang lupain. Yung tinatawag po nating promised land. So, saan po yun matatagpuan? Sa land of Canaan. In the Old Testament, which is now, alam po natin, ito pong Israel ngayon. Yung kinalalagyan po ng isang Israel ngayon. Ito po yung tinatawag na promised land. And sa kabila ho nito, marami hong mga digmaan, marami hong mga namatay na mga Israelita at yung po mga nakapaligid sa kanilang mga nais din po silang sakupin. So through that, makikita natin na very bloody, ang kasaysayan po ng Israel. So from that time, noong panahon po nung kailang isulat po ang Isaiah, so that was 700 years before Christ. So doon pa lang sa panahon na yon, nakita na natin yung kung gaano ho kadugo ang kasaysayan po ng Israel. Marami pong namatay. Marami din pong tinawag ang Diyos na pamunuan ng Israel para hindi sila tuluyang masakop at tuluyang humawala. Although alam naman po natin na hindi sila mawawala sapagkat sila ho ay hawak sa kamay ng Diyos. At hanggang ngayon, nananatili pa rin sa Israel dahil hawak pa rin po sila ng Panginoon. Still, sabi nga, nandun pa rin yung covenant ng Panginoon sa kanila na sila mananatiling bayan ng Israel hanggang sa darating na panahon sa tinatawag po nating 1,000 taong paghahari ng Panginoon. Ito po'y background ng ating talata. Sabi po dito, magyayanig, ngunit ang wagas ng ibig ko'y hindi maglalaho. Kahit man magkagulo-gulo na sa mundong ibabaw sa panahong ito. Kasi nga, before Millennial Kingdom, o bago po pumasok yung Millennial Kingdom, magaganap muna ang tinatawag po nating Armageddon. Yan. So yung tinatawag po nating malaking digmaan, na talagang marami hong mamamatay. At sa panahon din pong ito, magaganap yung tinatawag po nating 7 mangkok, o 7 bowls and 7 trumpets, bago po ang Millennial Kingdom. So talagang ma-flat ho ang mga bundok, okay? So may magbabagsakan po ng mga, sabi doon, bituin. So imagine natin ang magiging sitwasyon po ng mundo sa panahon na yon. Di ba? Sabi nga, talagang very disastrous, very chaotic, ang magiging itsura po ng mundo natin sa panahon po na yon. But, in preparation pa rin po ito doon sa Millennial Kingdom o sa 1,000 taon. Kaya sabi po dito, ngunit ang aking pag-ibig ay hindi maglalaho, mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. So there's the promise of peace. Nandun pa rin ang pangako ng Diyos na kapayapaan para sa Israel. Hindi po ito isang temporary peace, kagaya po ng mga ceasefires na nakikita ho natin, nababalitaan, di ba? Kundi meron po tayong tinatawag na peace, na talagang ang Panginoon po ang siyang maghahari. Kasi yun yung tinatawag nating earthly kingdom. So the millennial kingdom is the earthly kingdom na pamumunuan po ng Panginoon, although it's, sabi nga, temporary din because it spans for 1,000 years. Then lalabas uli ang kaaway, di ba? Lalabas uli ang kaaway, mandadaya muli siya until dumating yung tinatawag po nating Great White Throne Judgment, at kung saan ito ang magiging panahon na talagang itatapon po ng Diyos ang mga hindi sumampalataya sa kanyang anak sa tinatawag po nating Lake of Fire and Brimstone, at yun na po ang magiging umpisa ng walang hanggang kapahamakan, or eternal death.
Samantalang ang mga iniligtas ng Panginoon sa panahong iyon ay papasok naman sa tinatawag po nating new heaven and new earth o ang bagong langit at ang bagong lupa na kung saan magiging lugar ng mga iniligtas. At yun po ay eternal peace. Okay? So ito po yung tinatawag nating kapayapaang walang hanggan. Samantalang ngayon, meron po mga wars, di ba? May mga kaguluhan at gera na nagaganap pa rin sa ating daigdig. Kaya, we have the unshakable hope by unfailing love at ang covenant people lang po ng Diyos ang nagtataglay nito. So, yan po yung ating first point. That God's covenant people only are the ones having that unshakable hope. So, hindi lahat nagtataglay ng ganitong pag-asa. Kundi kung sino lang ho ang naging benepisyaryo ng kapangakuan ito ng Panginoon o ng tipang ito ng ating pong Panginoon. So, in this case, Israel primarily, but for us, kasama din po tayo sa covenant, tinatawag po nating New Covenant, so tayo din po ay may pag-asang hindi nauuga. Ikalawa po, that God's covenant love is the ground of our unshakable hope. So, kaya tayo may pag-asang hindi nauuga sapagkat ang Diyos na nangako, ang Diyos na nakipagtipan sa atin, ay Diyos ng pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig, ayon po sa Biblia, ay pag-ibig na hindi nawawala o pag-ibig na hindi natatapos o pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya yun po yung ating inaawit. Ano po? The steadfast love of the Lord never ceases. And His mercies never come to an end. They are new every morning. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Lagi ba natin binabanggit yan sa ating paggising sa umaga? O Diyos, tunay na ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, buhay pa tayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakakagising pa tayo sa bawat umaga. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nasusurvive po natin ang maghapon. Amen? Ano? So, nandun pa rin yung pagkakataon po natin na kumbaga, i-enjoy po natin yung hope na meron po sa atin. It's our privilege. Ano po? It's the gift that comes from God na patuloy po nating i-enjoy yung privilege na meron po tayo na sa Kanya lang po tayo umasa. At patuloy po tayo magalak sa pag-asa na meron po tayo. Okay? That's why the ground of our unshakable hope is no other than the love of God, ang pag-ibig ng Diyos. So ito po yung ating sinare po nung Friday sa ating banquet. Ano po? So yung pag-ibig ng Panginoon. What is the love of God? Na ang pag-ibig na ito ay hindi katulad ng pag-ibig na pinopromote ng mundong ito. Ano po? Na kung saan ito ay makasarili, makalaman, at hindi galing sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig na buhat sa Diyos, ito ho ay sacrificial, ito ho ay unconditional, ito ho ay hindi makasarili, okay? Kagaya ho ng pag-ibig na ipinadama sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya, that is our second point. The ground of our unshakable hope is the love of God. Then we have number 3. So yung ating pangatlo naman is that this covenant love of God brings peace to those who have unshakable hope. So meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. Hindi tayo naguguluhan sa ating mga sarili. Ano ho? Yan po ang hatid ng Panginoong Hesus sa atin. Kung tinanggap natin si Kristo, meron po tayong inner peace. Hindi ho tayo naguguluhan sa ating kumbaga purpose kung bakit tayo isinilang sa mundo. Sapagkat ang Biblia po ang mag-reveal po sa atin na tayo ho ay nilikha para sa Diyos. Hindi tayo nilikha para lang basta lumabas lamang, kundi meron pong purpose ang Panginoon. Amen po ba? Kaya yun po yung makikita natin. So it brings peace. Ano po? So we have the inner peace. Dahil sabi ng Panginoon, aking iniiwan sa inyo ang aking kapayapaan. Aking iniiwan sa inyo sapagkat ang mundong ito, ang idudulot sa inyo nito ay pag-aalala. Ang idudulot ng mundong ito sa inyo ay problema. Hindi ho tayo magsasaya. Ano ho? Kumbaga maging ultimate yung kagalakan na meron po tayo sa mundo. Kundi ang Panginoon lang po ang source ho ng ating kagalakan at kapayapaan. Una sa lahat, sa kaligtasan. Paano ho na-appease ang Ama sa atin sapagkat tayo makasalanan. Ito'y sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Siya ho ang nabagitan para sa atin.
Di po ba? Kaya it brings peace. Okay? Not only the promised peace to Israel, but to us, bilang mga Kristiyano, meron na po tayong kapayapaan, sulyap doon sa kapayapaang darating, na wala na ho tayong pag-aalinlangan at pag-aalala na magkakaroon muli ng kaguluhan sapagkat ang may hawak na po ng lahat ay ang ating Diyos. Although, hindi po ibig sabihin, hindi ho kontrolado ng Panginoon kung may kaguluhan pa rin nangyayari sa atin ngayon. Still under the control. Ano po? Kontrolado pa rin po ito ng Panginoon. Okay? Kaya, muli, so atin pong namnamin kung ano po ang katotohanang inahayag po sa atin ng talata. So, meron na po tayong unang tatlong katotohanan. So, first, that God's covenant love are the only ones, or God's covenant people are the only ones who have the unshakable hope. Then we have number 2, God's covenant love is the ground of our unshakable hope. Number 3, God's covenant love brings peace to those who have unshakable hope. And then we are moving on to our fourth and last heading, that is God's covenant love assures us of His unfailing compassion. So, pinapangako, tinitiyak ng pag-ibig na ito ng Diyos ang kanyang kaawaan. At ang kaawaan ng Diyos ay hindi tayo bibiguin kahit kailan. Okay? So, mamaya, tingnan po natin ito. So, God's covenant love assures us of His unfailing compassion. So, ito po yung nasa last part ng verse 10. So, sabi po dito, yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Alam niyo po ba, ang Biblia ko ay love letter po ng Diyos. So, nakakamiss din po somehow ano po yung panahon na ang way of communication is through letters. Although, ito'y tinatawag na pong snail mail. Kasi mabagal eh. It would take months. Let's say, may susulat sa iyo, mahal mo sa buhay na nasa ibang bansa, nasa abroad. So, nagsulat siya, tapos buwan pa ho bago makarating sa recipient noong sulat. Di ba? So, kaya sa snail mail na tinatawag kasi months ang binibilang bago ho ito makarating. Okay? Samantala ngayon, isang pindutan lang, meron pang picture, meron pang video, so, hindi natin, kumbaga, nami-miss yung time na sila ho ay makamusta natin at makausap. Ano po? Same as the Bible. Sapagkat hindi ho nahuhuli ang salita ng Panginoon para magatid sa atin ang mensahe ng kanyang pag-ibig. So, doon po sa last part, especially ba sa letter, nagmamahal. Yan. Nagmamahal. Parang Charo Santos lang. Ano po? So, nagmamahal. Diba? So, ganun din po ang salita ng Panginoon. Ito ho ay love letter po ng Diyos sa atin. Okay? Kagaya po ng ating text na sinasabi po dito, yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Okay? It's like, nagmamahal ang Panginoon mong Diyos. That's the Bible. Kaya kung nais po nating ma-refresh, muli ho tayong re-energize sa ating buhay bilang isang Kristiyano, buksan po natin ang sulat ng pagmamahal ng Diyos. Buksan po natin ang love letter po ng Panginoon. And that is the Word of God. Sapagkat dito ho naglalaman ang kanyang mga pangakong hindi ho kailanman mapapako. Dito ho naglalaman ang mga katotohanang hindi ho tayo bibiguin. Ano po? Sapagkat ito ho ay katangian po ng Panginoon. Kaya, the Lord who has compassion on you says it. Okay? Ang nagsalita ay ang Panginoon mismo, hindi roong sumulat, ginamit lang po siya ng Panginoon, hindi rin po ang nag-relay ng mensahe, kundi ang Panginoon mismo ho ang nagsabi na may kapayapaan at ang pag-ibig niya ay mananatili sa atin anuman ang mangyari sa ating kapaligiran. It reminds them that the one who promised them, so that is Israel, is a compassionate God who never fails in spite of their unfaithfulness and disobedience. So, we know that Israel were very stiff-necked. So, sila ho ay talagang matigas ang leg nila, talagang kumbaga, hindi ho sila umaayon sa gusto ng Panginoon.
Matigas ang kanilang ulo. Matigas din ang kanilang puso na sumunod sa Diyos. But in spite of that, nandun pa rin yung pangako ng Panginoon sa kanila. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng kanilang sitwasyon, so they were conquered, ng Babylon. So napailalim sila sa captivity for 70 years. Sa kabila noon, naging Israel muli sila. Nagkaroon po ng tinatawag nating return, di ba? Nagkaroon po ng pagbabalik doon sa Israel after 70 years. So it's because of of God's covenant. Ito'y dahil pa rin sa tipan ng Panginoon sa kanila. Kaya inuulit ng Panginoon time after time, na sila ho ay hindi pababayaan ng Panginoon. Ang bansang pinili ng Diyos ay hindi kailanman pababayaan ng Diyos. So, in spite of their unfaithfulness and disobedience, the Lord still has compassion on them. Nandun pa rin ang pagkakataon upang sila ho ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sumunod sa ating Diyos. Kaya, related to God's steadfast love in behavioral sense, so yung ating pinag-aralan po 2 weeks ago, yung tinatawag po nating behavioral sense that God is compassionate sapagkat ito yung behavior ng kanyang loving kindness o ng steadfast love. Ang sabi po dito, so meron po tayong mga observation po makikita dito po sa ating ito pong portion po ng verse 10. So ang sabi po dito, says the Lord who has compassion on you. So first, sabi nga, sino po nagsabi? The Lord. Ang Diyos po ang nagsabi. Okay? Yan ang sinasabi ni Yahweh. Says the Lord. So that is number 1. God's compassionate behavior reveals of His being as a person. Ang Diyos ho ng Biblia ay persona. He is a personal being. He has the will to choose. Sabi nga, piliin niya kung sino yung nais na maging kanya. Bagamat ang desire ho niya, lahat ho ay maging kanya. Pero may kalayaan din po ang mga ito kung siya'y pipiliin o hindi. Sadly, marami hong hindi pumili sa kanya. Sadly, marami hong hindi sumunod sa kanya. Pero nandun yung desire ng Panginoon. Kaya yung covenant, yung kaparaanan upang bigyan po ng time and pagkakataon, ito pong mga taong ito na talikuran ang kanilang mga buhay na masama at sila ho'y sumunod sa Diyos. Ipinapakita ho ng kanyang pagiging compassionate, ang kanyang pagiging person, that He is a personal being. So the word or the name, Yahweh. Alam niyo po yung pangalang Yahweh po, it is a sacred name para po sa mga Israelita. And ang pangalang Yahweh po, ito po yung tinatawag po nating personal name of God. Excuse me. Hindi po ito katulad ng ibang words na tinutukoy din po ang Diyos kasi ginagamit din po ito in relation sa mga deities o sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, sabi dito, ang ginamit is the Lord. Kasi yung pangalang Yahweh, nagpapaalala sa kanila na ang pangalang ito, ang pangalan ho ng nangako sa kanila na hindi sila pababayaan. Meron pong implication po yung pagbabanggit ho ng the Lord, that says the Lord. Meron po itong impact po sa kanila bilang isang bayan o bilang isang bansa ng Israel. Ipinapaalala nito na ito ang Yahweh na nangako ng isang bansa para sa amin. Ito ang Yahweh na nagligtas sa amin, sa aking mga ninuno sa Ehipto. Ito yung nagpalaya sa amin mula sa Ehipto. Ito yung nag-preserve sa amin. Ito yung nagpakain sa amin ng pugo. Ito yung nagpakain sa amin ng mana. So yun po yung impact po nito. Kaya it reminds them that God is a personal being. And the covenant name of God that promises peace and salvation in the future millennial kingdom. From the start to the end of the Bible, makikita ho natin yung compassion po ng Diyos. There's the compassion of the Lord. Hindi ho siya Diyos na walang pakialam. Hindi ho siya Diyos na impersonal.
Hindi ho siya Diyos na walang hangad na maligtas ang sinuman sa atin. Like for example, from the time of Adam, nung nagkasala ho si Adan, ano po ang nangyari? Tinalikuran ba agad siya ng Diyos? Ano po ang unang naging tanong ng Panginoon? Adan, nasaan ka? Where are you? Sasabihin ng iba, tingnan nyo, hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan. So hindi po yun ang ibig sabihin. Nung nagtanong ang Diyos kung nasaan si Adan, ipinapakita ho nito yung kanyang compassion doon sa naging sitwasyon po ni Adan. Nung nalaman ni Adan ang kanyang kahubaran, sabi nga, sa inahulog sa kasalanan, ano ang kanyang unang naging response? Siya ho'y nagtago. Natakot ho siya sa Panginoon. Pero hindi ho naging, kumbaga, wala ho naging response ang Panginoon sa kanya. Hinanap siya. Adan, nasaan ka? There's the compassion already. Okay? Nandun agad yung compassion ng Panginoon. Sa Old Testament, makikita natin yung expression ng kanyang compassion. Sa Israel pa lang, makikita ho natin. Lagi hong nandoon yung pagkakataon ng mga Israelita para sila ho'y sumunod sa Diyos. Lagi hong nag-give way ang Panginoon sa kanila para sila ho ay sumunod sa Kanya. Pero ang pinipili talaga nila ay yung kanilang ikapapahamak. Pero sa kabila ho nito, nandun pa rin yung kanilang pagkakataon na tamasahin ang pangako ng Panginoon na kapayapaan at buhay. Diba? Kaya, from Adam's "Where are you?" to our reception of the Word, it's because of the compassion of the Lord na nakarating po sa atin ang gospel, ang mabuting balita. Kung hindi ho dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, hindi ho makakarating sa atin ang mabuting balita. Patuloy ho tayong kinukulit ng Panginoon sa pagkakataong ito. Okay? The gospel that brought us to the hope of eternal life, we can see that God is a personal being who sympathizes with us. Siya ho ay Diyos na dumadamay sa atin. Siya ho ay Diyos na ang kanyang kagustuhan ay hindi ho tayo mapahamak. Kundi tayo ho ay manumbalik sa Kanya. Okay? Giving us salvation, healing, and comfort. So, because the Lord is compassionate, there's healing, may kagalingan, there's salvation, may kaligtasan, and there is comfort, may kaaliwan. Remember that this healing is spiritual. Okay? And salvation is not only about salvation from enemies. It also, sabi nga, tinutukoy din ho nito yung kaligtasan natin mula sa impyerno. It's because of the compassion of the Lord. Dahil din po ito sa kanyang kaawaan. Kaya pasalamatan natin ng Panginoon dahil sa kanyang awa. Kahit gaano ho tayo kasama, kahit gaano tayo makamakasalanan, nandito ho tayo. Amen po ba? Week after week, Sunday after Sunday, lagi pa rin ho tayong pinapaalalahanan ng Diyos sa kanyang habag, sa kanyang awa. Diba? So sabi po dito, He sympathized, sabi dito, who sympathized with us, giving us salvation, healing, and comfort. His compassions fail not. Lamentations 3, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya ang kanyang kaawaan ay patunay na siya'y isang personal na Diyos, dumadamay sa lahat ng panahon at pagkakataon. Okay? Israel, primarily, pero para din sa atin. It also applies sa atin. Ang Diyos ho natin ay dumadamay sa atin. So that's number 1. That God's compassionate behavior reveals of His being as a personal God. Then, we have number 2, it reveals or it reflects His nature as perfect and eternal. So, yung kalikasan din, ipinapakita ng kanyang kaawaan
ang kanyang kalikasan bilang ganap at walang hanggan. So, tingnan po natin. Who has compassion? Kasi pag sinabi pong compassion is, it means pity. Ano ho? Talagang naawa tayo. Naawa tayo doon sa sa kalagayan ng tao. 'Di ba? Kagaya ng pakiramdam natin sa isang taong kaawa-awa. Ito din po ang naramdaman ng Diyos sa atin. Kahit wala tayong kamalay-malay. Kaya pinapaalala ho sa atin, ang kanyang habag. Para tayo ho ay maging mahabagin din. Okay. So the Lord is gracious and full of compassion. Binasa po natin kanina, Psalm 111 verse 4. And also in Psalm 86 verse 15. He is full of compassion. Not simply God is a compassionate God, but He is full of compassion. In James 5:11, sa buhay po ni Job, sabi dito, you have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, that, sabi dito, how the Lord is compassionate and merciful. Bakit nagkaganon si Job? Wala naman siyang ginawang masama sa Diyos, pero nagkaganon-ganon ang kanyang buhay. Upang ipabatid ng Diyos sa kanya na siya ay Diyos na mahabagin. Hindi ibig sabihin siya'y pinabayaan sa kanyang kalagayan. Bagamat siya isang taong namumuhay para sa Diyos. Bagamat siya isang taong namumuhay na wala siyang inaagrabyadong ibang tao, pero ipinahintulot ng Diyos na maranasan niya ang isa sa pinakamabigat na pagsubok na pwedeng maranasan ng isang tao. Sabi nga, all package. Para bang hinakot na lahat ni Job ang pagsubok na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Pero, ipinapakita ng Diyos sa kanya ang kanyang awa. Kinahabagan pa rin siya ng Panginoon. Okay? There is Job 2.0 because of the Lord's great compassion. Kung hindi dahil sa habag ng Diyos, walang Job na 2.0, walang Job na muling. Sabi nga, mananagana sa kanyang ari-ari at magkaroon muli ng anak. Kung hindi dahil sa kahabagan ng Panginoon. He made it because God is a merciful and compassionate God. Especially in times of hopelessness, and came to the point of asking Him, questioning His wisdom. Hanggang sa dumating na ang punto na questionin na ni Job ang karunungan ng Diyos. Kaya sa sinampal ho, hindi naman ho literal na sinampal. Sinampal ho siya ng katotohanan. In Job 41, sino ang nagtakda ng hangganan ng lupa at ng dagat? Sino ang nagpapakain sa mga halimaw? Mga lalaking nilalang na nabubuhay noong unang panahon na yon. Upang questionin mo ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Diba? That's why His compassion reflects His nature as perfect and eternal. Tandaan po natin, ang karunungan ng Diyos ay ayon sa kanyang kalikasan. Hindi ho ito accumulating. Hindi ho kagaya natin. We are accumulating. Okay? We just accumulate facts. But the Lord, hindi po. Siya ho ay all-wise God. Siya ho ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Sabi ng Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways. Okay? Ang walang hanggang kaawaan ng Diyos ang ating sandalan sa panahon ng mga dagok at kahinaan. Ang walang hanggang kaawaan, the eternal compassion of the Lord, siya ang ating sandalan. Mga kapatid.
Dahil kung hindi dahil sa habag ng Panginoon, saan ho tayo pupulutin? Kung hindi ho dahil sa kaawaan ng Diyos, saan tayo pupunta? Baka tayo ho ngayon ay nasa ano pa rin, nasa stage of, kumbaga, lipat tayo ng lipat. Alin ba dito ang tama? Alin ba dito ang totoo? Ano? Alin ba dito ang tunay na daan patungo sa langit? Nandun pa rin tayo sa stage na yun. But because of the Lord's mercies, we are here. Ipinaalam sa atin that there's only one way to God, and that is Christ. Walang ibang daan patungo sa langit kundi ang kanyang anak, sabi ng Panginoon. Sino bang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lang? Amen? Kaya ito po makikita natin, ano po? Ang walang hanggang kaawaan ng Diyos ang ating sandalan sa panahon ng dagok at sa panahon ng ating mga kahinaan. Okay? It reflects His nature as perfect and eternal. And, panghuli po, God's compassionate behavior is toward those whom He has shown His steadfast love. Kasi yung pong last part ng verse 10, sabi doon, says the Lord. So yung number 1 po, who has compassion. Number 2. Ngayon, yung ating pangatlo, on you. Sa iyo. Which means, it is toward those whom He loves, whom He has shown His steadfast love. It is you. The feel of unworthiness is valid if you understand this. Who am I? Sino ako para kahabagan niya? Diba? Sino ako para kahabagan ng Panginoon? Sa kabila ng aking kahumihan, sa kabila ng aking kasamaan, sa kabila ng kabaluktutan ng aking pagkatao, ito, kinauan pa rin ako ng Panginoon. Remember Paul, 1 Timothy, di ba? I obtained mercy kahit sa isang opposition ng mga Kristiyano, he opposed, di ba? So sabi po dito, the feeling of unworthiness is valid if we understand this. Who are we to be loved and pitied by the Almighty? Sino tayo para ibigin at kaawaan ng makapangyarihan sa lahat? In spite of how much sinful and hard-headed we are to disobey Him, He is still merciful and compassionate to reach us out and bring us back to Him. Inabot niya tayo at ibinalik tayo sa Kanya. Diba? Because He is merciful. He is compassionate. Bakit umiyak ang Panginoong Jesus nung nalaman niyang patay na ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro? Bakit umiyak ang Panginoon? Not only He felt, sabi nga, sorrow for the death of Lazarus, but He has the compassion for those who do not believe. Okay? Doon sa mga tao nakapaligid sa lugar na yon, na wala akong pananampalataya sa Kanya. So, nandun yung grief ng Panginoon sapagkat siya ho ay compassionate na Panginoon. Ito ho ang ating Diyos. How amazing the compassion of the Lord is. By His mercy, we are brought from the uncertainties of life to the life of faith. Mula sa hindi katiyakan, tayo ho ngayon ay nasa liwanag at katotohanan at katiyakan. Katayuan natin bilang isang Kristiyano. Kaya ang kanyang kahangahangang kaawaan ay kanyang ibinubuhos ng sagana sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Hindi lamang ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, kundi ang kanyang hahabagan ay walang hanggan at ang kanyang kahabagan ay kahanga-hanga. Tingnan na lang ho natin ang ating mga sarili. Sapat na ho para kamanghaan po natin ang habag ng Diyos. Kasi the more na kung makilala natin ang sarili natin kung gaano tayo kasama, kung gaano tayo makasalanan,
Doon ho mas nakikita natin kung gaano ka-merciful ang Panginoon. Ganon na lang ka-compassionate ang Panginoon para tayo ho ay hanguin mula sa kumuloy ng kasalanan. Di ba? Kaya kung medyo shallow yung pagtingin natin sa ating kasalanan, hindi natin ma-appreciate yung compassion ng Diyos. That's the equation. Hindi natin ma-appreciate yung pagiging compassionate ng Panginoon kung hindi natin makita yung depth o yung lalim ng kasalanan natin para tayo iligtas. So what? Now we know about the compassion of the Lord. So what? We have countless reasons to praise the Lord for His abundant compassion. Persist on trusting His unfailing compassion and proclaim before the world how good and compassionate the Lord is. So, 3 P. Nasa ating slide, Brother Kirby. So, sabi dito, we have countless reasons to praise the Lord for His abundant compassion, persist on trusting His unfailing compassion, and proclaim how good and compassionate our God is. Purihin natin ang kanyang saganang kaawaan, magpatuloy na pagtiwalaan ang kanyang kaawaan na hindi tayo kailanman bibiguin, at iproklama natin kung gaano kabuti at kamahabagin ang ating Diyos. Yan ang katangian ng isang taong may pag-asa at hindi nauuga. Sapagkat ito ho ay naka-anchor sa Panginoon. Kaya ang conclusion po natin, by knowing God, that He is steadfast in love, merciful, and compassionate, our hope will surely be unshakable and firm to the end. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyong salita. We thank you, Lord, for the hope that we have sapagkat ikaw ay Diyos na may pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na nahabag sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa lahat po ng ito. Tuloy po naming dalhin sa aming mga buhay ang pag-asang ito. Manatili kaming may pag-asa at hindi mauuga ng anuman o ng sinuman sapagkat ito ay buhat sa iyo. At ito ho ay nakaangkla lamang sa iyo. Salamat po, Panginoon, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, salamat po sa Panginoon at sa kanya pong kapurihan. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating cell grouping. So, for our cell group,